gabing to. Yan. So, ang message po natin ay about po sa Pasko. Yan. Kasi po, simbang gabi. Yan. So, God incarnate, the end of fear. Kasi nga, alam natin, di ba? Although, pag Pasko talaga, about din sa celebration, kasiyahan. Pero, pag tinignan nating maigi, di ba, na isa sa dahilan na kaya ipinanganak nga ang Messiah, si Jesus, hindi lang basta para iligtas tayo sa kasalanan, kundi tapusin anumang mga fear, di ba, o mga takot na nararanasan. At pag-aaralan natin dito, saan ba nagsimula? Bakit nagkaroon ng fear yung mga tao na lumapit sa Diyos? Bakit nga ba, up until now, marami pa rin mga Kristiyano, mga unbeliever, mga hindi mananampalataya, yung hirap na hirap silang i-approach o hirap na hirap silang lumapit sa Diyos dahil meron silang tinatawag na fear. So, let's pray muna. Father God, we thank you po sa sa gabing to na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po, Lord, ay makakapakinig muli ng salita ng Diyos. Salamat, Lord, for you are the very reason, Lord God, for this season. Salamat sa patuloy niyong pag-prepare ng mga puso namin to receive the Word of God sa oras na to. I-cleanse niyo po ang aming mga puso, ang lugar na to. Dinideklara ka namin, Lord, na ikaw yung maghari. Patuloy kang ma-enthroned, Lord God, sa lugar na to, sa aming mga puso. For we decree and declare that Jesus Christ is the King and Lord over this place. Salamat, Lord, sa matagumpay na pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa, Lord, magkaroon to ng application sa aming mga buhay, ng rema, ng impact, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Itinataas ka namin, pinapupurihan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sabi nga dito, yung key verse natin, di ba, sa Luke 2:10-11, di ba, nung sinabi diyan that the angel said unto them, nung ipinanganak nga si Jesus, di ba, nung time nung kapanganakan nga ni Jesus, ang bungad ng mga anghel sa mga shepherd that time ay fear not. Bakit nga ba ang bungad ng mga anghel that time ay huwag kayong matakot? Kasi pag binalikan natin yung history, di ba, even ng Old Testament, ang mga tao talaga, even yung mga Israelita, meron silang, may part sa kanila na nagtatremble sila pag marinig nila yung boses ng Diyos. Remember kay Moises, di ba? Sabi nila, Moises, ikaw na lang yung makipag-usap sa Diyos, ayaw namin. Kasi baka mamatay kami, nakakatakot siya. So, sa pasimula pa lamang, alam naman natin na pumasok talaga yung fear nung nagkasala yung tao. Pag hindi daw natin naunawaan, bakit merong fear o bakit afraid yung tao sa Diyos, hindi din daw natin mauunawaan bakit siya naparito. We will never understand why God became a man. Kung una, hindi natin mauunawaan bakit nga ba afraid or bakit takot yung mga tao. Ano nga ba yung larawan? Ano nga ba yung tingin nila sa Diyos? Bakit hindi sila makalapit? Sabi nga dito, yung Christmas ay hindi lang siya patungkol sa celebration ng kapanganakan ng Messiah. Kundi ang Christmas is yung God's response to fear. Nung ipinanganak si Jesus dun sa manger, yun yung time na nag-end. Diba? Kaya nga yung message na, yung God incarnate, the end of fear. Nung ipinanganak si Jesus, doon din nag-end yung fear ng mga tao na sa mind nila, hindi kami makakalapit sa Diyos. Pero nung ipinanganak yung Messiah, di ba, dito pag-aaralan natin, ano nga ba yung naging kaparaanan, ano yung naging katagumpayan na naranasan natin, na nung ipinanganak yung Messiah, nagkaroon na tayo ng access, pwede na tayong lumapit sa Diyos Ama. Sabi nga dito, that man was created for intimacy, not fearfulness. So, hindi tayo created tayo para i-enjoy dapat yung presence ni Lord. It so happened na nung nahulog ang tao sa kasalanan, nagka-tremble sila, nagkaroon sila ng takot na makalapit sa Diyos. Pero, originally, ang tao, create tayo for intimacy. Ibig sabihin, yung closeness. Dapat ang tao sa Garden of Eden, di ba? Remember yung kay Adan at kay Eva o kay Adan, di ba? Na lumalakad ang Diyos kasama si Adan. So meron silang tinatawag na intimate fellowship, relationship. Kaso nga lang nung nahulog ang tao sa kasalanan, nasira. Sabi nga si Adam, hindi niya alam yung salitang distant. Hindi niya nararamdaman na malayo ang Diyos. Kasi that time, malapit na malapit talaga. Never din niya na-experience yung salita, kasi maraming mga tao, dinidescribe nila yung Diyos na
distant, harsh, o malupet. Ganun nila tinitignan ng Diyos, di ba? Pero si Adam, wala siyang ganung karanasan. Hindi niya alam yung salitang malayo, malupet, hindi ganun. Hindi ganun ng Diyos para sa kanya. And sa Garden of Eden, wala din yung word na na terror, yan, or yung fear. Kasi ang alam lang nila Adan is yung word na fellowship. Kasi nga created ng tao para magkaroon ng fellowship, ng intimacy, ng closeness sa Panginoon. Sa point 1, ito ang original na design ng Diyos, na magkaroon tayo ng intimacy without fear. Pwede kasi kayo maging close dun sa tao, kunyari may minahal kayo, pwedeng mahalin mo siya pero may kasamang takot. Yan. Minamahal mo lang siya kasi takot ka. Baka saktan ka, or baka hindi ka niya, kunyari, may mga pinapagawa sa atin, sumusunod lang tayo out of dun sa fear na baka parusahan tayo. Pero ang design talaga sa atin ng Diyos, ma-enjoy yung intimacy. Hindi tayo nagiging Christian o hindi tayo sumusunod dahil lang takot tayo. Ay, baka mapunta ako sa impyerno. Ay, baka hindi ako magkaroon ng blessing. Ay, baka ganito. So, hindi intimacy, di ba, na dapat intimacy na na-enjoy. Hindi intimacy, di ba, na merong fear. And sabi nga, sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man and breathed into his nostril the breath of life. So, ibig sabihin, hiningahan ng Diyos si Adan, di ba? Si Adan. At yung hininga ng Diyos, it speaks about closeness, tenderness, and personal involvement. So, nung hiningahan ng Diyos si Adan, nagkaroon siya ng buhay, at ang nag-i-speak nito is about closeness, ng intimacy, na ang design talaga that God walked with man, God spoke with man, and God created, entrusted creation to man. So originally, ito talaga yung design ng Diyos. Lumalakad siya in the cool of the day, di ba? Na lumalakad ng Diyos kasama si Adam. Bukod sa fellowship, naikipag-usap, di ba? Ang Diyos sa tao, at pinagkatiwalaan ng Diyos ang tao sa creation. Yun yung original design sa atin. Genesis 2:25, sabi dito, and they were both naked and were not ashamed. Kasi wala pa nga silang concept ng yung salitang afraid or fear. Talagang hindi pa sila na-ashamed, hindi pa sila nahihiya. Wala pang ganon, wala pa silang ganong idea. Sabi diyan, no shame, no fear, no hiding. Yan yung original design sa atin. Hindi tayo dapat matakot sa Diyos, dapat makalapit tayo sa Kanya, hindi tayo nahihiya, talagang dapat ang tingin natin, isa siyang mabuting Diyos. Diba? Kasi parang nakakalungkot, diba? Maraming mga tao hindi makalapit sa Lord kasi sa tingin nila malupit. Hindi, malupit ang Diyos. Hindi ako pwedeng lumapit sa Kanya. Pero itong tatlong to, ito yung design sa atin. Dapat walang shame, walang fear, wala rin tayong tinatago. Again, this was God's design that man living openly before God in love. Yun lang yung nararanasan niya yung love ng Diyos dun sa Garden of Eden. Pero lahat yun na-break nung nahulog ang tao sa kasalanan. So ayun yung number 1 natin, yung God's original design, yung intimacy without fear. Pwede kang maging close sa Diyos nang hindi ka natatakot na, ay, kaya lang naman kaya ako gagawin yung lahat ng to. Kaya ako magsisimba. Kaya ako magbabasa ng Bible. Gagawin ko lahat ng to kasi takot ako. Diba? Wala naman siguro dito yung magsasabing, gusto nyong mahal kayo out of dun sa fear nila o kesa dun sa love. Dapat ang dinidesire natin, dapat mahal mo ko, diba? Sabi nga, mas maganda daw yung love na hindi daw pinupush sa'yo, kundi dapat ang pag-ibig daw laging pinipili, di ba? Parang choice mo palagi na piliin siya. Hindi yan yung something na pinush sa'yo or talagang napilitan ka. So dapat ang pag-ibig daw po natin sa Diyos ay out of love, hindi yung out of fear na kasi takot lang tayo sa Kanya. So yun yung 1, ang original design sa atin is yung intimacy. Pero number 2, dito ipinanganak yung word na fear. When sin entered the world, dyan nagsimula yung tinatawag o yung salitang fear. Sabi sa Genesis 3:8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Ito na nga,
Ang original design, intimacy, enjoy mo, talagang fellowship mo, na-enjoy mo yung mga animals na nandun, yung mga create ng Diyos, di ba? Na-enjoy mo. It so happen, nung nahulog ang tao sa kasalanan, ayan na-break na, di ba? Na imbis na ma-enjoy nila yung presence, natutunan na nilang matakot, mahiya, at magtago. Di ba? Dapat hindi ganon, pero nangyari yun sa kanila. Sabi nga, meron silang same God, same voice na naririnig. Adan, asan ka? Same voice na naririnig. Same garden, pero ang naiba nga daw is nagkaroon sila ng fear na tinatawag, di ba? Nagkaroon sila ng new response at ang response nila ay takot. Genesis 3:10, ang sabi dito, he replied, si Adam, sabi niya, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Pero kanina, sa Genesis 2:5, wala silang concept ng hubad sila, hindi rin sila nahihiya, kasi nga, kumbaga, na-enjoy nila yung presence ni Lord. Pero nung nahulog ang tao sa kasalanan, yan, natuto ng magtago, mahiya, at matakot sa Diyos. And sabi nga dito, sin did not just break God's law, it distorted or sinira niya kung anong tingin ng tao sa Diyos. Originally, ang tingin talaga ni Adan sa Diyos, di ba? Mabuti, hindi siya malayo, talagang pwede yung fellowship, mapagmahal, etc. Pero sabi nga, yung fear ay hindi create ng Diyos. Bagkus, fear was born from sin. Lumutang lang talaga yung salitang fear nung nahulog na ang tao sa kasalanan. At sabi nga, yung kasalanan na to, hindi niya lang basta break yung batas o yung law of God, kundi sinira, yung, dahil sa sin na to, sinira niya yung original na tingin ng tao sa Diyos. Na mabuti siya, mapagmahal siya, pwede tayo magkaroon ng intimacy sa Kanya. Pero lahat yun nasira nung nahulog ang tao sa Diyos. At ang alam nila, sabi nga, distant instead of near. Diba? Imbis na ang nararamdaman ng tao, malapit ang Diyos, pero ang naramdaman, diba, ay malayo. Malayo ang Diyos, diba? Imbis na labing ang tingin nila sa Diyos, ang tingin nila ay galit, diba? Galit ang Diyos sa atin. Imbis na relational, ang tingin nila naging unapproachable o hindi siya basta-basta nalalapitan. Kaya remember nga, diba, nung dumating si Jesus dito sa mundo, tapos inintroduce niya sa mga Hudyo, sa mga tao na, ganito kayo mag-pray, Our Father. Na-alien yung mga yung mga Hudyo, na-alien sila kasi, paano mangyayari na yung Diyos na takot kami sa Kanya, tapos para magkakaroon kami ng relasyon, tapos tatawagin naming tatay, nanginginig nga sila, nagtatremble nga sila doon sa may Sinai, sa tabernacle, yung kay Moises, parang kapag naririnig nila yung concept na yung holiness ng Diyos, nagtatremble sila, takot sila. Kaya sa part nila, paano nung sinabi ni Jesus na, gato kayo mag-pray, Our Father. Parang na-alienan sila dun sa part na yung Diyos, pwede siyang maging Father, pwede siyang lapitan. Kasi nga, sa paglipas ng panahon, di ba, yung sistema, di ba, na imbis na ilapit yung sistema ng mga religious people, ng mga Pariseyo, originally, imbis na ilapit sa Diyos, pinahirapan pa. Yun yung message one time ni Bong Saking, di ba? No other gospel. Wala daw tayong maa-add sa gospel. Yun na yun yung si Jesus, yung word na. Wala ka maa-add sa kanya o i-contribute na, gawin mo to, di ba? No other gospel. So, ganun din, di ba? Nung Old Testament, ang daming mga sistema, ang daming mga tradisyonal na ipinasok para lang sa part nila, para ma-please ang Diyos sa'yo, gawin mo to. But originally, hindi ganon. Kaya nung inintroduce ni Jesus na that the Father and I are one, medyo hindi sila maano kasi, paano Diyos ay Ama? Parang ganon. And sabi nga, imbis na Father, ang tingin nila harsh, malupet na Master. Fear made man run from the very presence he was created to enjoy. Nang dahil sa takot, yung presence na dapat ine-enjoy, nauwi sa napalitan ng takot.
'Di ba? Na imbis na si Eva at Adan, sabi doon, lumalakad sila kasama ang Diyos, may fellowship, masaya, siguro kwentuhan sila, mga pag-uusap sila. Pero nung nag-enter ang sin, nag-tremble na sila. Nagsimula na matakot ang tao sa Diyos, 'di ba? Na imbis enjoy ang presence, hindi na, parang out of sa gawin mo to. And lately nga, may nilagay ako ditong lyrics ng isang kanta. Kasi nung mga nakaraan, paulit-ulit ko itong pinapakinggan, yan. Hindi ko na lang din siya kakantahin, babasahin na lang natin, parang i-analyze na lang natin yung kanta. A little longer yung title. Minsan daw ganito tayo Sabi dito sa lyrics, diba? What can I do for you? Ito yung sabi doon nung composer niya, diba? What can I do for you? What can I bring to you? What kind of song would you like me to sing? Cause I dance a dance for you, pour out my love to you. Sinasabi niya kay Lord, Lord, anong pwede kong gawin? Anong pwede kong dalhin para sa iyo? Kasi hindi ko mapigilan na talagang gawin lahat ng effort ko kasi alam ko mabuti ka sa akin. Gusto kong i-pour out yung pag-ibig ko sa iyo, di ba? Sabi nga, what can I do for you, beautiful King? What can I do for you? What can I bring to you? What kind of song would you like me to sing? Sabi niya, cause I dance for you, pour out my love for you, cause I can't thank you enough. Cause I can't thank you enough. So sinasabi dito sa lyrics na, Lord, ano bang effort yung pwede kong gawin? Kasi hindi ko maarok yung gusto kong sabihin sa iyo Parang minsan ganun tayo, di ba? Parang, Lord, gagawin ko to, ito gagawin ko. Pero nakakatawa doon sa bandang bridge nung kanta. Nag-respond si Lord doon sa kanta. Doon sa verse. Ito yung respond ni Lord sa kanya. Then, I hear you say, sabi, ito yung narinig nung composer, ito yung sinabi ni Lord sa kanya. I hear you say, you don't have to do a thing. Simply be with me and let those things go. They can wait another minute. Wait, this moment is too sweet. Please stay here with me and love on me a little longer. At sabi nga, ganito daw tayo minsan Parang we're trying na gawin yung lahat ng effort natin para ma-prove na, Lord, gagalingan ko, lahat ng paglilingkod ko. Babasahin ko yung Bible from cover to cover ng isang linggo lang para mahalin mo ko. Lord, ito, minsan, ang dami natin gustong gawin sa Panginoon. Then ang sabi ni Lord, ay, teka, relax. Yan, diba? Relax lang. Pwede bang magstay ka lang, di ba? Stay ka lang dyan at i-enjoy mo lang yung presence ko, yung love ko sa'yo, di ba? Kasi yun nga po yung na-break nung kasalanan. Isa sa mga nagawa sa atin ng kasalanan is magdagdag tayo ng effort para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Hindi po ganun. Ipinanganak po si Jesus para i-end yung fear at i-restore yung fellowship, yung relationship na sa atin. Kaya po may Pasko, bukod sa i-redeem tayo, makasalanan tayo. Alam niyo, isa pang meaning ng Redeemer, hindi ka lang tinubos sa kasalanan. Pag sinabing Redeemer, ibabalik ka sa original design sa point 1 natin. Na ang original design sa atin is magkaroon ng intimacy sa Diyos. Hindi doon out of fear, gawin mo to, gawin mo to. Kaya, dyan sa kanta, ang sinasabi dyan, sometimes, ang dami natin gustong gawin kay Lord at napuprostrate tayo na, Lord, ang dami kong gustong gawin sa'yo. Ito, gawin ko to. Ang dami kong gustong ministering gawin sa'yo. At sinasabi ni Lord, teka, pwede bang i-enjoy mo lang ako? Pwede bang stay ka lang muna dyan? Diba? Pwede bang magstay ka lang at hayaan mo lang na mahalin kita? Misa kasi we try na parang Lord, please mahalin mo naman ako, 'di ba? Hindi naman ganoon, 'di ba? Nang sabi nga 'di ba, na kahit wala pa tayong any effort, sabi nga, wala kang kayang idagdag. Wala kang kayang idagdag na effort para sabihin mong, ay, siguro mamahalin na ako ni Lord. Kasi ang galing ko na Nabasa ko na yung Bible from cover to cover. Nag-pray kaya ako sa kahapon, 7 hours. Siguro naman, Lord, napiplease ka sa akin. Pero sabi sa Bible, wala pang lahat ng yon. Sabi kay Jesus ni God the Father, ito yung anak ko, di ba? Napiplease ako sa kanya, mahal ko siya. Wala pang ministry no si Jesus, di ba? So ganun din sa atin, di ba? Sometimes masyado nating inaano yung sarili natin na Lord, gusto ko tong gawin lahat ng to. Pero I pray sa original design, just enjoy the presence, di ba? Sometimes nga ang kailangan din nating gawin, yung para isa sa mga kinakataga din namin, di ba, na walang program, walang agenda, just the presence, di ba? Kasi yun po talaga original design sa atin
i-enjoy yung presence ni Lord, di ba? Sino dito, pag nag-worship tayo, during praise and worship, sino dito yung masasabi mo talaga, Lord, naranasan kita, di ba? Hindi yung lumipas lang yung praise and worship na wala man lang kahit anong pag-touch or wala man lang kahit anong move, di ba? Na parang wala man lang tayo naranasan na, Lord, ginawa ko to para sa'yo. Dati, nung nag-uumpisa akong tumugtog, nung nag-drums ako, wala akong concept ng makapag-worship kasi hindi nga ako magaling mag-drums eh. So all the time, mula umpisa hanggang dulo, lagi lang ako nakatingin kay Bishop Mon, titignan ko yung ulo niya, saan ako pupunta, ganon. Misa pag hindi ko siya matanaw, nagkakamali ako. So buong time ng worship, hindi na ako nakapagsamba sa Diyos kasi para sa part ko, kailangan ko ma-focus, ganon. Dati, gumigising pa ako ng 3:00 para lang aralin yung drums, ganon. Pero sabi nga, even sa mga tumutugtog, di ba? Yan naturo din sa atin ni Bishop Mon, di ba? Na-i-enjoy din natin, di ba? Yung pagpupuri natin, hindi natin to gawin parang trabaho na, gawin mo to, di ba? Parang sabi nga yung mga song leader, paano ka mag-song lead sa public? Ano lang yan, manifestation kung gaano ka nag-worship sa public. Hindi mo kailangan mag-trying hard na, mag-worship tayo, hindi. Kaya nga, minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng mga, kunyari, sa mga chanting, di ba? Minsan, yung chanting natin, nakikreate tayo ng mga new songs kasi out of sa worship natin sa Panginoon. Kasi ganun ka sa private na buhay mo kay Lord. Ganun mo siya sinasamba. So, ganun sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi nga, man was created, again, to enjoy God's presence. Ito yung original design sa atin na kaya may Pasko. Hindi, hindi lang basta para i-redeem tayo, kundi i-end yung fear, yung parang yung pakiramdam na ang layo ng Diyos. Hindi, i-end yon. Na ang gusto ng Lord, i-restore yung original design sa atin, na magkaroon tayo ng intimacy at i-enjoy yung presence ni Lord. Kaya nga during praise and worship, di ba? Praise God kapag talagang ang galing nating tumugtog, di ba? Pero dapat, sabi nga, out of doon, sa kagalingan din natin tumugtog, masabi talaga natin na, Lord, hindi lang ako basta makapag-minister sa'yo. Ang goal dapat natin, hindi lang basta, Lord, gusto kitang awitan. Ma-experience din natin si Lord through sa mga pagkanta natin, pag-awit natin sa Panginoon. Again, every time na nag-worship tayo sa bahay man o sa church, ang goal, enjoy ang presence ni Lord. Hindi parang tataranta tayo, ano ba, asa na, gano'n. Kundi talagang, Lord, gusto lang kitang i-enjoy. Yung presence mo lang. Kasi yung original design sa atin, na yung intimacy, di ba, hindi tayo nag-trying harder, gawin mo to. Kundi, Lord, gusto lang kitang i-enjoy. So again, ayun yung point 3 natin naman, that kaya napunta si Lord dito, why God had to become man, para ma-restore yung relasyon natin. So, why does a fearful humanity approach a holy God without a terror, di ba? So, paano nga ba i-approach ng isang tao, di ba, ang banal na Diyos nang walang halong takot? Ang sagot dito, sabi nga, the answer was not religion, but the answer was incarnation. Hindi to about pag sinabi kasing religion, effort ng tao yun eh. Gawin mo to, ganun yan. Ito yung dapat mong gawin, di ba? Pero wala, di ba? Wala po tayong kahit anong idadagdag. Alam niyo po yung service, yung ministry natin, yan po ay respond lang natin sa kabutihan ng Diyos. Hindi yan yung something na parang sa part mo, Lord, gagawin ko to, lahat ng to, di ba? Para ma-please ka. So, hindi ganon. So, hindi po religion, but kundi, pag sinabing incarnation, na yung nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ni Kristo para ma-restore yung fellowship natin sa Kanya. Sabi nga sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, hindi daw basta sumigaw ang Diyos na, oy, andito ako, di ba? Lumapit kayo sa akin. Hindi. God stepped into humanity. Hindi natin siya maabot dahil sa tingin natin, ang banal ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Ang buti niya kasi siya yung bumaba. Di ba? Hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Ang buti niya kasi siya yung nag-effort. Na hindi kayang makarating dito ng tao, ako yung bababa. Di ba? Na para maramdaman natin yung pag-ibig kasi ang concept po ng mga tao dati, hindi pwedeng mahalin ng Diyos, parang hindi siya malapitan. Pero nagkatawang tao siya, para same. Mararamdaman niya yung nararamdaman mo, yung gutom, yung pagod, nung nawala ng kaibigan, na-reject, lahat, di ba? Yung makakapagparamdam sa atin ng pagmamahal, yung tao din, di ba? Kaya naging tao siya para iparamdam sa atin yung pag-ibig. Kaya nga sabi dito,
Ito yung pinaka-message ng Christmas, di ba? Sa pinaka-simpleng salita that sabi ni Lord, I will come near in a form you are no longer afraid of. Di ba? Dumating siya sa anyo ng tao na hindi tayo matatakot. Dati nga may kwento sa atin, di ba, nung high school tayo, lagi kinukwento yung sa ibon, yung nasa labas ng bahay. Alam niyo yun? Yung ibon, sabi nung may-ari ng bahay, doon sa bintana niya, kasi manyebe umuulan ng nyebe. Tapos yung mga ibon, gusto niya papasukin doon sa bahay niya. Kasi mamamatay nga sa nyebe, sa lamig. So yung lalaki, di ba? Ang gusto niya lang naman, tulungan yung mga ibon na papasukin doon sa bahay, buksan yung bintana. It so happen na kapag nakikita ng ibon yung tao, natatakot, di ba? Kaya sabi niya, sana maging ibon na lang siya para nauunawaan ng ibon. So ganoon din sa atin, di ba? Na kinailangan, di ba, pinili ng Diyos na magkatawang tao para maabot tayo. Ganun tayo minamahal ng Panginoon. Pumunta siya katulad ng isang tao para hindi na tayo matakot. Di ba? Kasi nga, nung Old Testament, yung mga Hudyo, takot sila na lumapit sa Diyos. So Jesus is God walking with man again. Yung picture na to sa Garden of Eden to na yung Diyos lumalakad kasama si Eva at Adan. At naulit yon na nung dumating si Jesus, lumalakad siya kasama yung mga tao. Kaya nga, sabi nga yung God incarnate the end of fear, na kung saan dati wala silang concept na pwedeng lumapit sa Diyos, na mabuti siya, na approachable siya. Until dumating yung time na dumating si Jesus at ang sabi niya that the Father and I are one. Ano man yung nakikita niyo sa akin? Nagpapagaling ako, mahabagin ako, naawa siya sa makasalanan. Ano man lahat ng ginagawa ni Jesus, si Father God yun. Binali yung concept na inimput sa kanila ng mga religious people na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin to, bawal yan, bawal yan. Lahat to gawin nyo. Kaya yung mga tao, imbis na makalapit, lalo pang nahirapan. Kasi ang daming inad dun sa gospel, daming inad na effort, di ba? Pero si Jesus, sinasabi niya lang, come, lumapit kayo sa akin, di ba? At kung sino yung ama, sabi nga si Jesus, siya yung perfect manifestation ni Father God. So yung manger, yan yung sagot ng Diyos sa takot. Ayan yung nag-end ng fear ng mga tao. Na nung kung dati, hindi sila makalapit sa Diyos, pero nung ipinanganak yung Messiah, pwede na, di ba? Nakalapit na tayo. And sabi nga, again, si Adam, wala siyang knowledge or idea about sa salitang distant or pagiging harsh ng Diyos. Ang alam niya lang is yung salitang fellowship, di ba? And God wrapped Himself in flesh so man could no longer hide. Nakakatuwa kasi, nung time sa Garden of Eden, nagtago si Eva at Adan, nung nagkasala sila, hinide nila yung sarili nila, di ba? Pero si Jesus, dun sa baby, dun sa manger, ang nangyari, klinote niya, na dinamitan siya, di ba? Na para tayong mga tao, tayo yung makakalapit sa Kanya. Hindi na natin kailangan matakot, mahiya, o magtago man, di ba? Kasi nga, ang Diyos natin, di ba, approachable, pwede natin siyang i-approach at pwede tayong lumapit sa Kanya. Again, yung time na nag-appear yung angel sa mga shepherd, ang unang mga salita, hindi sinabi na, lagot kayo, di ba? Maghanda kayo, tumakbo na kayo kasi darating na yung judge nyo, di ba? Talagang maghihiganti siya, di ba? Parang gano'n dahil nagkasala yung tao. Pero ang unang bungad ng mga anghel, ang sabi niya, fear not, huwag kayo matakot. Bakit ganun yung bungad ng mga anghel? Kasi alam niya yung idea na itong mga taong to, takot sa Diyos, di ba? Alam nila kung gaano kahirap dahil nga sa mga idinagdag ng mga religious people. Pero ang sinabi nilang fear not, ano ibig sabihin nun? Fear not because itong time na to, na ipinanganak ang Messiah, hindi na siya malayo. Hindi na siya, sabi dito, fear not because God is near. Nag-tabernacle na siya, nag-dwell na siya sa atin, pwede na natin siyang malapitan. Fear not because God is approachable. Na kung dati ang tingin, Moises, ikaw na lang lumapit sa Diyos kasi ayaw namin tatakot kami, baka mamatay kami. Pero ngayon, pwede na. At yung picture din na yan ay makikita natin doon sa krus ng Kalbaryo.
Na nung namatay si Jesus Christ, di ba, nagkaroon na tayo ng access, di ba? Doon sa templo, alam niyo naman yung kwento, na meron doon kortina na makapal, na umaharang doon sa most holy place. Pero nung namatay si Jesus sa krus, na sira yon mula itaas, pababa, di ba? Mula sa itaas, bumaba ang Diyos, di ba? Yung sa templo, nawarak siya. Na ibig sabihin, meron na tayong access, di ba? Limited access na pwede na tayong lumapit sa Diyos. So, pwede na nating i-approach ang Panginoon. Fear not, yan, because God has come to you. Di ba? So, hindi totoo na ayaw sa inyo ng Diyos. Hindi po totoo na, ayaw sa akin ni Lord. Di ba? Ang totoo po, gusto ni Lord na lumapit tayo sa Kanya. Di ba? Kaya nga po siya dumating dito na baby, hindi soldiers eh. Soldier. Bakit ba hindi kung talagang maghihiganti na lang ang kasi nagkasala ang tao. Kung i-judge niya tayo, dapat dumating siya dito na judge, na sundalo, hindi. Baby, form ng humility na kung saan pwedeng-pwede tayo. Nakakatuwa na pagdaanan niya yung pagiging baby, toddler, pagiging teens, pagiging adult, diba? Naging man siya. Na ibig sabihin, sa lahat ng area ng buhay na pagdadaanan natin, alam niya, diba? Sabi nga yung mga weaknesses natin, alam ng Panginoon. So yung salitang fear not, diba? Hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba, kasi yung Diyos na kinatatakutan natin, siya mismo yung lumapit. Diba? At ipinakita na hindi tayo dapat magtago o ma-ashame o matakot sa Kanya. And again, God is not here to destroy us or you, but He is here to restore you. Again, doon sa point 1, yung original design, yun yung purpose kaya may Pasko. Kaya ipinanganak yung Messiah, alam ko naririnig nyo every simbang gabi, para isave tayo, nagkasala ang tao, kaya may Pasko kasi makasalanan tayo, di ba? Kaya may Pasko, tutubusin tayo. At bukod sa lahat ng yon, kaya may Pasko para i-end yung fear at para i-restore yung original design na yung relasyon natin sa Diyos ay manumbalik sa Kanya. Na tayo mga Kristiyano, dapat talaga tayo na e-enjoy natin yung presence ni Lord, yung pagiging siya. So dapat wala sa atin yung parang alam mo, nai-stress sa pagiging Christian. Well, dami ko naman dapat gawin. Gawin mo to, gawin mo to. Alam niyo po, lahat ng ministry, lahat ng devotion and prayer, lahat ng worship, lahat ng yon ay respond po natin sa kabutihan. Diba? Kabutihan at katapatan ng Diyos. Hindi yun hindi lahat ng effort nyo yung makakapagsabing, mamahalin mo na ako, Lord. Hindi yun. Ano lang yun, out of pasalamat natin sa Kanya. Pero again, ang gusto ni Lord sa atin, di ba? Kaya may Pasko para maibalik yung design natin na dapat ang tao, ine-enjoy si Lord. Hindi yung nakaka-stress namin maging Christian, gawin mo to. Nagiging traditional, di ba? Even sa pag-awit natin kay Lord, di ba? I pray lagi natin maging goal na kapag during may mga kantahan, mga papurit pagsamba, ine-enjoy, talagang damang-dama natin na, Lord, ini-enjoy ko yung presence mo. Unless hindi talaga natin, sabi nga, wag daw po nating hayaan na every simba, every gawain na dumarating tayo, dumating kang empty, lumabas kang empty. Hindi po dapat ganon. Pag pumasok kang empty, wala pong empty na tao, may sakit or walang-wala, na nung kinatagpo ni Jesus, hindi siya napunan. Lahat po, yung may sakit, yung may ketong, yung patay, lahat, buhay, yung nagkakaroon, joy, yung nararanasan nila. Kaya po, once na mag-come in si Jesus sa place, may buhay, di ba? May joy. Yun yung nararanasan natin. At ayun yung very reason din kaya may Pasko. Para ang Kristiyano ay muling maging masaya. muling maging masayahin, muling ma-enjoy, di ba? Lalo December, parang ang dami nating ganap. Ang dami nating na-pressure tayo na ganito, regalo, ganyan, di ba? Na minsan, December 1 pa lang, ang prayer mo, Lord, dapat January na. Kasi parang ang daming gagawin, di ba? Pero again, ang December po ay, pag-alala natin na sa kapanganakan ni Kristo. Hindi to patungkol sa atin, yung buhay. Hindi patungkol sa atin ang buhay. Like, may gina-joke kasi kami palagi sa Tunasan. Parang 2 years na namin yung kataga. Minsan pa nagadrama. Nagadrama. Ganito yung naranasan ko. Nag-joke na lang kami sa isa't isa. Uy, wag ka na magganyan. Hindi na patungkol sa'yo ang buhay. Minsan, kami na, oo nga, hindi na ako magdadrama kasi hindi naman sa akin patungkol ang buhay eh. Patungkol to sa Diyos. Kaya lastly, sabi dito,
Jesus restored intimacy. Praise God, di ba? So, hindi na tayo para mag-afraid. Remember yung mga bata, lumalapit siya kay Jesus. So, lumalapit sila kay Jesus. Yung mga sinners, yung mga children, yung mga broken, yung mga taong may sakit, lumalapit sila kay Jesus, di ba? Bakit? Di ba? Kasi nga, ni-reveal ni Jesus kung ano yung puso ng Diyos. Di ba? Naparito si Jesus para ipakita na kayong kinakatakutan yung Diyos o Yahweh. Hindi siya ganon. Ito talaga ang puso ng Diyos. Ipinakita ni Jesus. Nagpapagaling siya, di ba? Nagpo-provide siya, bumubuhay siya ng patay, nagpapagaling siya. Kaya yung concept nyo, sabi na siguro, ang idea doon, di ba? Ang concept ni Jesus kayo, yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, na kung ang tingin nyo sa Ama ay malupit, hindi siya ganon. Si Jesus, nireveal niya ang pinakapuso ng Father God. Na ngayon, hindi nyo na siya lalapitan na, ay, malupit, di ba? Na malupit na Ama. Fear was replaced with love. Ayan yung sinabi dun sa verse ng 1 John 4:18. Sabi sa NIV, there is no fear in love. Di ba? Si Jesus yung love, walang fear sa Kanya. Hindi tayo makakaramdam ng takot sa Kanya. Di ba? But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. May tinatawag pong slavish fear eh. Yung slavish fear, ayun yung takot. Di ba? Meron tayong holy fear. Yung reverence, yung banal na takot sa Diyos, talagang yung authority niya. Holy fear, okay yon. Pag sinabing slavish fear, ayun yung takot ng isang servant sa malupit na amo. At sometimes, ganun daw tayo. Para tayong servant na naglilingkod sa ang idea natin, malupit ang Diyos. Hindi daw po dapat tayo ganon. Yun po yung sa NIV. Sa NLT, ulitin ko lang yung verse, sa NLT version, ang ganda kasi. Sabi dito, such love has no fear. Because perfect love expel all fear. If we are afraid, sabi diyan, it is for fear of punishment. Kaya daw tayo natatakot sa Diyos kasi baka parusahan niya ako. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Kung up until now, punong-puno pa rin po tayo ng takot sa Diyos, sa Lord. Hindi to yung holy fear at tama yon, dapat magkaroon tayo ng holy fear. Yung slavish fear, yun yung takot ng isang servant kasi ang tingin mo, malupit ang Diyos. So dapat yun yung wala sa atin. Na hindi po tayo lumalapit o naglilingkod sa Diyos out of dun sa takot at kaba natin. Again, fear entered humanity sa garden, pero yung love sa humanity nag-enter dun sa manger. Diba? Kung yung fear pumasok nung time sa garden, yung love pumasok nung time nung ipinanganak si Jesus. Siya po yung perfect description ng love. Kasi ano po yun attribute po yun ng Diyos, diba? God is love. Wala nga daw po tayong magagawa para sabihin, i-stop na ng Diyos. Diba sa tao pwede yun tigilan mo na maligaw. Tigilan mo na ako mahalin. Pwede yun stop mo na yung love mo sa akin, di ba? Pero alam niyo sa Diyos, walang ganon. Hindi mo pwede sabihin na, kasi nga ang pag-ibig po ng Diyos, unstoppable. Unstoppable, ibig sabihin, wala tayong gagawin na parang stop ko na, ayoko nang mahalin to sino ba kilala ko dito? Si Ed, no? Ayoko nang mahalin to, di ba? So hindi ganon. Kaya ang sabi nga dito, ito po yung sinasabi ng Diyos, itong time ng Christmas, you do not need to be afraid of me. You no longer need to hide. Kasi siya po yung Emmanuel, that God with us. Sabi ni ito yung panawagan, come out of hiding. Kung meron dito, nagtatago pa rin. Kasi Lord, kung malalaman mo lang yung mga kamalian at karumihan ko, baka ayawan mo ko, di ba? Alam niyo po, lagi niyo tatandaan, lalapit tayo sa Diyos kung sino tayo, nang walang pagkapanggap. Kasi hindi naman po tayo makakapagtago sa Lord kung sino tayo, di ba? Come as you are. Sino dito yung gusto lang magsimba kapag piling niya, banal siya? Simba ka, friend. Kasalanan ako ngayon Tsaka na, pag banal na. Hindi na po darating yon, di ba? At sabi nga, naparito siya para sa mga makasalanan, hindi sa mga banal. Praise God kung piling mo, banal ka. Hallelujah, di ba? Pero kung piling mo, makasalanan ka, lumapit ka sa Kanya. Kasi yun nga yung pinaka-reason kaya siya napunta dito para sa mga makasalanan. So, come back to intimacy. Kung hanggang ngayon, medyo religious pa yung dating natin, gagawin ko to. Hindi. Dapat, imbis na sa religious,
intimacy dapat yung meron tayo. Sabi diyan, kung meron naman dito, matagal ka nang umalis sa presence ni Lord, matagal ka nang umalis sa Panginoon, ito yung panawagan niya, come home. Di ba? Sa mga matagal ng kaya nga may tarpaulin akong, may nabasa kasi ako yung kapag sa, may bumabalik, di ba? Kaya may pinaprint ako doon sa labas. Sabi, ang pinalagay ko doon, welcome home. Yan. Sa mga matagal nang umaalis, sa mga matatagal nang wala sa presence ni Lord, sa mga matatagal nang hindi na nakakabalik kay Lord. Yan. Naghihintay siya at sinasabing, di ba yung sa prodigal son? Yan. Yung picture na yun, picture yun ng Diyos na forever, nakatingin lang siya doon sa labas at naghihintay, di ba? So again, Emmanuel, God with us, ito talaga yung original design ng Lord, na kaya may incarnation, kaya nagkatawang tao ang Diyos para i-end. Tapusin na yung shame, yung fear, di ba? Kung naa-afraid tayo, natatakot tayo sa Kanya. Hindi po ganun yung design ng Diyos. Ang design niya, i-enjoy natin ang presence niya, di ba? So I pray for each of every one of us dito, di ba? Na talagang ang design sa atin ni Lord, hindi tayo parang robot, kundi ang gusto niya, piliin natin siya palagi, di ba? Kasi nga daw ang love, pag hindi siya pinipili, hindi yung love di ba? Dapat ang love laging choice yun. May choice kang mahalin yun, di ba? So, again, yun po yung yung ipag-pray natin sa Panginoon na Lord, ito po yung yung maranasan ko, di ba? Na ma-enjoy ko yung design mo, original design mo sa amin, na magkaroon ng intimacy sa'yo. Na hindi na kami sumunod out of fear, di ba? Dahil sa mga mga nagagawa namin, di ba? Kundi ang ma-enjoy natin yung Pasko. Alalahanin natin na kaya may Christmas kasi ito yung time na inend na ng Messiah, ni Jesus, yung fear natin. Kaya kung may mga takot tayo, may mga na-ashamed tayo, nahihiya tayo, may mga tinatago tayo, inend na yon dun sa manger, di ba? Yung love na, yung ipinaranas sa atin ng Panginoon. So, yun lamang po. Let's pray. Lord God, salamat po sa oras na to na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na malaman na ikaw po, Lord God, ay naparito sa mundo. Hindi lang, Lord God, upang tubusin ang bawat sa amin kaming makasalanan, Lord God. Kundi salamat, Lord, dahil nagpapasalamat kami, dahil inend mo na yung fear, yung shame na nararanasan namin dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Jesus, kasi ipinanganak ka to restore yung original design sa amin ni Father God for us to enjoy the very presence, even yung intimacy, Lord. I pray for each of every one of us na hindi kami, Lord, maging Christian out of sa duty lang, out of sa pagsunod lang, natatakot lang kami na mapunta sa impyerno, natatakot lang kami na baka maparusahan kami. Kundi, Lord, simula sa araw na to, help us, Lord, to enjoy yung presence mo. Na wala kaming iba, Lord, i-desire. Wala kaming ibang agenda, just the presence of God. So, Lord, allow us to enjoy the presence of God every day ng buhay namin. Kasi, Lord, isa yun sa purpose kaya may Pasko. Na gusto mong sabihin sa mga tao na pwede kaming lumapit sa Diyos Ama dahil hindi siya malupit, kundi siya yung loving Father. Na siya yung Diyos na pinili na lumapit sa amin sa pamagitan, Lord, na kapanganakan ni Kristo sa sabsaban. Kaya, Lord, anumang salita ng Diyos na napakinggan namin ngayong gabing to, I pray na ikip mo to, Lord, sa mga puso namin. Na simula sa araw na to, hindi na kami maglilingkod out of sa fear. Hindi na kami maglilingkod out of dahil obligasyon lang or duty lang. Lord, kundi, Panginoon, itong paglilingkod namin ay respond namin sa kadakilaan at kabutihan mo sa aming mga buhay. And Lord, I pray na simula sa araw na to, Lord God, ma-restore yung original design mo sa amin that we are created, Lord God, sa intimacy,
Lord God, that we are created, Lord, na maging malapit ang fellowship namin sa iyo, na lagi ka naming naririnig, lagi ka naming nararanasan, lagi ka naming nakakausap, lagi kang may mensahe sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na bumaba sa lupa para sabihing lumapit kayo sa amin, kayong napapagal, kayong mga nahihirapan, pwede tayong lumapit sa Diyos. Lord, salamat po sa oras na to, Lord. Katagpuin niyo po ang buhay ng bawat isa. Kung meron man dito, Lord, napupuno sila ng takot, kagulumihanan, kabagabagan. Kung hindi pa, Lord, establish yung relasyon nila sa iyo, I pray na magpakilala ka sa kanila bilang loving Father, bilang Messiah namin, bilang Redeemer and Savior and Restorer ng aming mga buhay, Panginoon. So Lord, nagpapasalamat kami, itinataas ka namin, pinapupurihan sa oras na to, at selyuhan niyo po ang salita ng Diyos na narinig namin sa gabing to, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Pastora, dyan ka muna. Lakpakan natin, Panginoon, sa buhay ni Pastora. Praise God. Dahil na-appreciate ka namin. At-miss ka namin. Okay, this certificate of appreciation is given to Pastora Megan Magan. Basahin ko ba? Our heartfelt gratitude for your faithful service as the guest speaker during the third day of Simbang Gabi, sharing God's word, encouraging our church community through your mercy and devotion. Even this 8th day of December 2025 at Sandalite Ministries Incorporated, Poblacion Proper, Delupa, signed by Bishop Paul Solomon M. Maglaya. Okay. Okay. Picture mo na ito sa pray. Ngayon po, para lalo mapagbalas mo sa Megan, extend natin right hand natin. Sabay-sabay natin yung panalangin siya. Let's pray. Yes, our blessed Heavenly Father, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa oras na ito na pinagkalaw mo sa amin. Salamat, Lord God, sa buhay ng iyong anak, ng iyong lingkod, Panginoon, na si Pastora Megan. Salamat, Lord God, sa katapatan, kabutihan at pag-ibig mo sa kanyang buhay na nakikita namin, Panginoon, nag-uumapaw, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa kanya. At dalangin namin, Lord God, na lalo pa, Panginoon, your same love, Panginoon, na na-experience niya sa iyo, Panginoon, na every time na nagbi-minister sa mga tao, Panginoon, ay nararanasan din nila, Panginoon, ang pag-iibig mo. Salamat, Lord God, dahil maraming tao ang magbabalik loob sa iyo, maraming tao ang mapapanalunan sa iyo, dahil magkakaroon sila, Panginoon, ng divine encounter sa iyo, divine, Panginoon, experience, Panginoon, of your grace, of your love, Panginoon. Kaya salamat din dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa pag-ibig mo, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, ay marami, Panginoon, maniniwala, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, ikaw ay pag-ibig, Panginoon. Salamat din, Lord, dahil patuloy mo siyang pagpapalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto, Panginoon, na kanyang buhay. Salamat, Lord, dahil lahat ng mga pinapangarap niya, pinapanalangin niya sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon ng katugunan at kaganapan sa pangalan ni Jesus. Salamat din, Lord God, sa ministeryo rin, Lord God, sa Sandalite, Panginoon. Tunasan, dalangin namin, Lord God, ang lalong pag-expand, Panginoon, ng iyong kaharian sa lugar na iyon, Panginoon, lalong paglawak, Panginoon, at pagrami, Panginoon, Lord God, ng mga tao na makakaranas ng pag-ibig mo, Panginoon, mga tao na papanalunan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na kumasama sa kanila. Lagi mo ipakita, Panginoon, ang blueprint mo, Panginoon, Lord God. Lagi mo ipahayag, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Give them, Panginoon, the same heart of Jesus, the same mind of Jesus, the same hand of Jesus, the same feet of Jesus, na kung saan, Panginoon, Lord God, na every time, Panginoon, Lord God, nakikita sila ng mga tao, they see, Panginoon, your glory, they see, Panginoon, your love, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Bless mo, Lord God, lahat ng mga works ng hands nila, Lord God, lahat ng mga ministries, Lord, programs, events, Lord God,